Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel, and for today's video ay magpapalit po ako ng rear shocks para dito sa aking Easy Ride 150P. Yung po kasing original shocks ko dito ay sa simula pa lang sobrang tigas niya na. Ganon din itong mga nakarang araw, pakiramdam ko parang tumutukod na siya or parang nagsisimula ng masira yung aking shock. So yung binili ko po sa online ay yung Motospeed na brand. At budget meal lang po ito. Mura lang pagkakabili ko dito. Hindi ito yung mga mamahalin na high performance. So sa ngayon, ito lang muna yung binili ko dahil unang-una gusto kong malaman kung ano bang model yung mag-fit dito sa aking motorsiklo. So yung nabili ko po na ito ay para sa NMAX na ang haba niya ay 330mm. Sinukat ko po kasi yung original shock ko from center to center ng kanyang butas at 330 yung nakuha ko. At ayoko naman bumili ng mas maikli dahil sa naka-tire hugger kasi ako eh. So ang worries ko doon pag kumuha ako ng mas maikli, baka pagka nalubak ako ng malalim ay sumayad sa tapalodo yung aking tire hugger. So sa video po na ito, i-unbox ko po itong nabili kong shock. Ganon din, i-try natin, i-fit natin dito sa aking Easy Ride 150P kung kakasya siya. At kung magugustuhan nyo rin po ito, ay ilalagay ko po yung link sa description box. So wag na po natin patagalin. Samahan nyo po ako at gawin natin to. Ito yung design ng nabili ko. Bali, meron din siyang tank. Kaya lang yung tank nito ay fake lang yan. Tapos ang adjustment nito ay one way lang. Pampatigas lang ng shock yung adjustment niya rito sa ibabaw. Ganon din, pinili ko yung color na white dahil white yung aking motorsiklo. So ngayon naman, tanggalin ko muna yung aking stock na shock. Unahin kong alisin tong kanyang air filter box para maluwag kong matanggal yung tornilyo dito sa ilalim ng shock. Ganun din, mamaya tatanggalin ko yung box para dito sa ating upuan para lang madali akong mag-video. Actually, kung kayo magkakabit ng shock, madali nyo namang abutin yung tornilyo dito sa itaas ng shock eh. Kaya lang, para lang madalian akong mag-video, aalisin ko yan mamaya. Ganun din, nasabi ko kanina na hindi ako makapagpalit ng mas maikli sa 330mm dahil nga sa naka-tire hugger ako. At kung mapapansin nyo, konti na lang ang distance niyan dito sa aking tapalodo. So gawin ko na to. Compare lang natin itong ipapalit ko na shock. So yung haba niya halos parehas lang. Kung titignan ko, mas mahaba pa nga ng konti itong original shock ko. Ngayon, ang pagkakaiba na nakikita ko sa kanya ay yung diameter nitong spring. Definitely mas mataba ito compared dito sa isa. So i-install ko ngayon. Tignan ko kung walang sasayaran to. Yun nga palang diameter or butas ng shock dito sa ibabaw, kahit dito sa ilalim, ay parehas lang dito sa aking original na shock.
Kaya yung mga tornilyo na tinanggal ko ay magagamit ko uli dito. So yung tire hugger ko, dahil tumaba yung spring, ay sumasayad na siya dito sa ilalim ng spring. Ang gagawin ko na lang, babawasan ko na lang tong portion ng tire hugger na tumatama dito sa kanyang spring. Nilagyan ko lang muna ng markings. Kakabit ko muna yung kabilang shock, tapos tatanggalin ko tong tire hugger at saka ko yan ikakat. Nakakabit na rin tong isa, kaya lang napansin ko na yung palang dito sa kanyang ilalim may space, ayun o. Kaya ang nangyayari, parang makalog siya dahil nga dun sa space na yon. So ang gagawin ko na lang, maglalagay muna ako ng isang washer, pati yung kabilang side lalagyan ko rin yun ng washer. Tapos ko nang install yung rear shock. Nahigpitan ko na rin yung mga tornilyo kahit dito sa itaas. Nahigpitan ko na yung mga yan. So hindi na siya umaalog. Tapos kung titignan naman natin yung clearance niya dito sa kanyang goma, maluwag pa. Kasi yung worries ko nung una, dahil nga mataba itong spring, baka sumayad dito sa goma niya. Pero yan o. Maganda pa, maluwag pa yung clearance niya. Tapos dito sa kabilang side, ayan, maluwag pa rin. Tapos pagdating naman dito sa kanyang tire hugger, again, ikakat ko na lang yan. Naglagay ako ng markings para lumayo siya doon sa spring ng shocks. Binalik ko na itong aking air filter box, hinigpitan ko rin yung mga tornilyo niyan. Tapos kung i-check natin yung clearance ng kanyang shock, so malaki pa yung clearance niya. Hindi siya tatama dito sa kanyang box. So masasabi ko na itong binili kong shock na pang NMAX version 1 and 2 ay compatible or fit sa ating Easy Ride 150P. So ngayon naman, assemble ko na lahat itong mga ito. Tapos ganun din, ay ikabit ko ito, gawin ko ng paraan para maibalik ko itong aking tire hugger, and then mag-testing tayo. Na-assemble ko na lahat at ganito yung dating ng bagong shock. So kahit may baso, fit naman siya at maporma rin siyang tignan. Tapos dito naman sa kabilang side, so ganyan naman yung dating niya. Tapos ko na pong install yung bagong shock dito sa aking Easy Ride 150P. At masasabi ko na ang match sa kanya ay yung version 1 at saka version 2 ng NMAX. Ganon din, kung mapipili nyo ay yung may mga baso, ay hindi kayo mag-aalala dahil wala siyang sasayaran dito sa ating motorsiklo. At na-testing ko na rin po ito. Mikot-ikot lang po ako dito sa aming subdivision. Tinesting ko dun sa mga humps. At masasabi ko na mas malambot yung shock na ito compared dun sa kanyang stock. So, kung plano nyo rin po magpalit ng mga shock para sa inyong Easy Ride 150P, sana po nakatulong yung video natin ngayon. So if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel.
And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless!